Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, December 2 na po 2025, nakamonitor po tayo ngayon sa banta po ng sama ng panahon na mabubuo sa first week po ng December. Or eto po yung sinasabi natin na banta ng unang bagyo sa December na tatawagin pong bagyong Wilma. Aalamin po natin lahat ng mga detalye at yung direction po, mga lugar na posible po nitong madaanan. At ngayon po, meron din tayong iba't ibang mga weather system na nakakaapekto po sa ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. May mga pag-uulan din tayong aasahan at maulap na kalangitan ngayong hapon po ng Martes. Lahat po ng mga detalye ay atin pong aalamin, pero bago ho tayo magpatuloy, hingi lamang po ko ng pabor na i-like nyo po yung video natin. Malaking bagay na po yun at pag-suporta po para sa amin. By the way, kamusta po kayo? Ako po muli, eto po si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng Martes, December 2. So ngayon po ipapakita ko muna sa inyo yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Kalabas lamang po nito. Bagong update po ito. Nagsimula ho kahapon December 1 hanggang sa December 7, nakikita po na yung sama ng panahon na ito na medium chance na maging bagyo, tatawagin natin banta ng bagyong Wilma, ay papasok po dyan sa area ng Eastern Visayas at maapektuhan ng ilang bahagi ho ng Bicol Region. Iisa-isahin ko po yung mga lugar na matadaanan niya kapag ito po ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras or hanggang sa mga susunod na mga araw. Titignan natin yung mga detalye. Sa week 2 natin, simula December 8 hanggang December 14, lalabas sa may kanlurang bahagi po ng Visayas itong sama ng panahon at hindi naman nakitaan na magiging typhoon or super typhoon category po na bagyo. At ito, papakita ko muna sa inyo yung tinatawag natin na live weather system or radar para makita nyo po yung pinakalagay po ng ating panahon. May iba't ibang weather system po tayo ngayon na nakakaapekto, so manatili po kayong nakaantabay. So ito po, no, kung makikita nyo po sa ating mapa, ito po yung pinakamapa natin. Nandyan pa rin yung dating bagyong Berbena, pero wala na yan. Wala nang epekto yan. Ito po ang ating nakikita sa ngayon. Ito po yung banta ng sama ng panahon na may chance maging bagyo sa first week po ng December. Sa huli pong pagtatala, yung low pressure area po na yan, ay ito po, no, meron po isa sa ngayong lokasyon na 1,445 kilometers east of Eastern Visayas. At ilang oras simula ngayon, nakikita nyo sa linya, makikita nyo dyan ay papasok po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At dahil nasa category po siya ng medium chance na maging isang ganap na tropical depression, may chance agad ito na bago pumasok ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility ay maging isang ganap po na mahinang bagyo o tropical depression. Sa ngayon mga kaibigan, titignan natin kung ito yung mga kakaroon ng tinatawag natin na rapid intensification dahil po ang Eastern Visayas ang kanyang tinutumbok at ilang bahagi ng Bicol Region, may chance rin niya na mag-record pataas yan po sa malaking bahagi ng Luzon. Titignan natin lahat ng mga possibilities na pwedeng mangyari sa kanyang pagkilos or paggalaw, no? So by the way, yung mga senior po natin, okay po ba kayo dyan? Sit back and relax lang po at ako po yung magre-report para sa inyo pong lahat. Yung mga milakad po ngayon, magdala po ng payong, jacket at kapote, lalo sa hapon kasi sa hapon po yung mga pag-uulan natin dahil sa iba't ibang mga weather system. Hindi pa naman po direct na nakakaapekto ito pong low pressure area na medium chance na maging bagyo. Pero may mga tsansa pa rin tayo ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan lalo na po sa hapon at sa gabi. Ngayong araw po ng Martes, mas mataas po ang tsansa ng magandang panahon sa umaga at sa tanghali sa bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero may mga tsansa din ng maulap na kalangitan lalo na po sa hapon at sa gabi. Sa tinatawag po natin na forecast weather condition ay meron po tayong ngayong panibagong weather system na bumalik. Ito pong ITCC or Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto po dyan po sa may bahagi po ng Visayas at ng Mindanao. Kasama rin sa nakakaapekto ang Northeast Monsoon, ang easterlies at mga localized thunderstorms. Pero good news, wala na po itong shear line or yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Nakikita nyo wala ng epekto ang shear line, so nabawasan yung mga pag-ulan dyan po sa malaking bahagi po ng Metro Manila. Forecast weather condition natin ngayong araw po ng Martes. Ito po, sa area po ng Mindanao at Eastern Visayas, may mga tsansa pa rin po ng cloudy skies and scattered rains.
and thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi dahil po yan sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. So kaya Francis, ano ba yung ITCC? Para malinaw, explain ko po sa inyo. Ang ITCC po ay salubungan po ng hangin sa Northern and Southern Hemisphere. So yung nagiging impact noong salubungan na yon ay nabubuo bilang isang ITCC. Sa area po ng Batanes, ito po kung makikita nyo, yan po ay apektado ngayon na tinatawag natin na northeast monsoon. So may mga tsansa pa rin ng maulap na kalangitan with light isolated rains. May ng pag-ulan. Actually, ang amihan natin medyo humina at nangyayari ngayon may lumalabas na mga update na ine-expect natin pagpasok ng December malamig na hangin ang ating mararanasan pero mainit o maalinsangan. Bakit nga ba? So nakaka-apekto dyan yung isang weather system na i-explain ko po sa inyo. So ito po sa area po ng Metro Manila, ito po kasi yung Metro Manila talaga naaapektuhan ng weather system na ito. Ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay naapektuhan po ng easterlies. So alam naman natin na ang easterlies ay yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Dito yan nagsisimula yung easterlies na yan. So kung makikita nyo, umiihip yan. Yan po sa bandang Metro Manila at nalalabing bahagi po ng Luzon. Kaya po pag sobrang maalinsangan, mainit sa umaga, sa tanghali, asahan nyo, bandang hapon, dumidilim yung kalangitan at nagkakaroon po ng mga pag-ulan. Kahapon naman, ang parte po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, umaga pa lamang nakaranas na ng maulap na kalangitan. Umaraw din naman, pero madalas nagkakaroon ng maulap na kalangitan. So, hindi ganoon kaalinsangan. Kaya hindi masyadong nakaranas ng mga pag-uulan ang parte po ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao dulot ng localized thunderstorms. Pero may iba't ibang mga weather system pa rin na nakaka-apekto. Sa area po ng Palawan, ito po zoom in po natin. Sa Palawan, the rest po ng Visayas ay patuloy po makakaranas din ng weather condition. Partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Dahil po yan sa tinatawag natin na localized thunderstorms. Ang localized thunderstorms kasi dahil yan sa easterlies. Kapag mainit ang hangin, ang panahon sa umaga tanghali, yung pag-evaporate ng tubig galing sa lupa, galing sa karagatan, yan yung nagiging localized thunderstorms. And madalas tuwing hapon ho yan. Kaya nga po minsan, ganito po kahit walang bagyo sa loob ng ating bansa, may mga malalakas pa rin ng mga pag-ulan na nararanasan. Kaya nga po yung iba lagi po nagtatanong sa akin na sinasabi, Kuya Francis, bakit ganun? Wala namang bagyo. Bakit ang lalakas ng mga pag-uulan lalo na po sa hapon? So ipapaalala ko po sa inyo na hindi lamang kasi bagyo ang nagpapaulan sa Pilipinas, May mga iba't ibang mga weather system tayo na kino-consider tulad na lamang po ng northeast monsoon. Pansinin niyo yung hangin po ng northeast monsoon. Hindi na po ganun kalakas yung kanyang impact ng hangin. Kaya hindi nakakapagtaka first day o pangalawang araw na po ng December, wala tayong masyadong lamig na mararanasan. So hindi na ba tayo makakaranas ng malamig na hangin ngayong December? Makakaranas pa rin po tayo basta mawawala po ang epekto ng easterlies dyan po sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao. So yun kasi yung kumukontra, nagbibigay na mainit na hangin dyan sa amihan para po mabawasan yung lamig ng hangin lalo na po sa gabi, sa madaling araw at sa hapon, Pero kapag umihip naman yung hangin, nandun pa rin yung lamig. Meron pa rin naman. Hindi pa rin naman totally nawawala. So ngayon, eto po, i-explain ko sa inyo mabuti. Ito, nakita nyo naman po, ito yung pinaka-setro or pinakamata ng sama ng panahon. Low pressure area, medium chance. At sa mga susunod na mga oras ay may chance din maging high risk or high chance na maging isang ganap na tropical depression. At nagbabanta na rin itong pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ilang oras simula po ngayon. So eto bang banta ng sama ng panahon na ito kapag naging bagyong Wilma sa loob ng ating PAR ay magiging malakas ba na bagyo? Kung makikita po ninyo, kino-consider kasi natin na mabanta ng super typhoon o malakas na bagyo ang isang low pressure area kapag nakitaan siya ng tinatawag natin na rapid intensification. So ang ibig sabihin po yung mabilisang paglakas. So ilang oras na rin kasi yung nakakalipas, nananatili po or maintain sa pagiging medium chance ang LPA na yan na maging bagyo. So pag yan po ay nasa high chance na maging isang ganap na bagyo, doon po yung nakikita natin mas mataas yung chance na maging malakas ito. Pero dahil nga po ngayon dahil medium chance lang siya, sinasabayan naman siya ng iba't ibang mga weather system tulad po ng northeast monsoon, meron tayong easterlies
ITCC at mga localized thunderstorms. Yang mga weather system na yan, 4 na weather system na yan, ay isang factor din po. Kaya nakikita natin na mabilis nagkakaroon ng intensification sa sama po ng panahon. Ito namang nakikita nyo na yan, meron na siyang pag-ikot, meron na siyang sirkulasyon ng hangin na bubuo. At pinapaalala ko, ang isang LPA ay mabilis pong nade-develop bilang isang ganap na bagyo kapag mas matagal siya sa katubigan. So mas matagal siya, no? Alam nyo yung tipong parang hindi gumagalaw, pero kung papansin niyo sa ating weather system, sa advanced weather system natin, ito po ay dadaan dito po sa may bandang Eastern Visayas. O, ito na naman, sasabihin, Kuya, Eastern Visayas na naman, bakit lagi na lang po dyan dumadaan ang bagyo? Lagi pong tinatanong ng mga kababayan natin sa akin yan. Well, kasi kung titignan nyo po, no, ang sirkulasyon kasi ng hangin halos diyan pa Eastern Visayas. Wala kasi masyadong high pressure na bumababa, kaya talagang doon po tumutumbok. Sinusundan po ng sama ng panahon na yan or nitong LPA o banta ng bagyong ito ang sirkulasyon or direction po ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Ang mga low pressure area gustong-gusto po niyan, yung medyo maalinsangan po na hangin tulad po ng easterlies. Kaya nga dyan po siya lumalapit, no? At eto po, yung mga lugar naman sa Bicol region at Eastern Visayas, ay explain ko yung mga lugar na dapat maging ready at maging handa. Kasama po sa Eastern Visayas, ang kinakailangan maging alerto at maging handa, ang bahagi po ng Biliran, kasama ang Eastern Samar, ang Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Ipapaalala ko ulit na may mga tsansa pa naman na mangyaring pagbabago sa direksyon ng sama ng panahon na nandito po, no, sa may bandang silangan po ng Visayas. So, i-monitor natin yan araw-araw. Hindi ko po yan titigilan para lagi ko po kayong ma-update. So, pinagre-ready din ngayon ang Bicol region kung sakali pong dumaan yan dyan. Kasama dyan ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, at ang Catanduanes. So, mas maaga o mas maganda na kasi mas maaga ay binibigyan ko na ho kayo ng abiso. Pero kung itatanong nyo po sa akin kung nakakatakot ba na bagyo etong nakikita natin sa ating advanced weather forecast, hindi po, no? Hindi po tayo dapat mangamba or matakot na sasabihin nako, malakas na bagyo yan, nako, super typhoon yan. Yun ang sinasabi ng mga kababayan at ng ibang nag-a-update para matakot po ang ating mga kababayan. Pero the truth, ang katotohanan ay hindi naman talaga siya malakas na bagyo. Paano ko po nakasabi at nakita? Unang-una pa lamang, nakita na natin yan sa ating advanced weather system na ginagamit. So yan po ay dadaan sa Eastern Visayas. Kung ito hindi po magbabago. Dadaan sa Eastern Visayas at Bicol region kung hindi magbabago ang kanyang direksyon. Pero kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na recurve system pataas. So pataas kasi wala namang high pressure dito eh. Walang high pressure pataas na possible na pumigil sa kanya. Kaya mas mataas yung chance nito na mag-record pa pataas kapag palapit ng palapit o pag mas lumapit pa sa ating landmass. Saan bang landmass natin? Kasi dito ang tumbok niya. Ito po, Eastern Visayas. Yung mga kalupaan natin na yan dyan sa Eastern Visayas, possible na yan po ang mag-push dyan po sa sama ng panahonin para mag-record pa pataas, no? Pa-north. At kapag nangyari yon, mas malalapit siya dito po sa bahagi ng North Luzon. And hopefully, mas okay na po yun, mas maganda na po yung ganong senaryo kaysa direkta po siyang mag-landfall, tumama sa kalupaan po ng Eastern Visayas, ilang bahagi ng Bicol region at kanluran po ng Visayas. So, kailangan maging alerto tayo. Ito po, no, lagi kong pinapaalala sa inyo na kahit po wala tayong bagyo na minomonitor na aktibo sa loob ng ating bansa, kailangan pa rin na lagi po tayong nakamonitor at nakantabay sa lagay po ng ating panahon. Kaya nga po halos araw-araw talaga, as in, araw-araw po talaga ay nagbibigay po ako ng update sa inyo at yung pagko-comment ho ninyo, masayang-masaya po ako doon yung sinasabi na Kuya Francis, salamat. Opo, na sobrang tuwan-tuwa po. Kaya nga po talagang pinagbubutihan ko po yung pagbibigay sa inyo ng update at lagay ng panahon. Dahil gusto ko po lahat tayo, malayo pa lang sa ng panahon, napaghahandaan na po natin. Ito po malayo pa, actually malayo pa po siya. At ito sa ngayon, wala pa naman direktang epekto. So dapat malayo pa lamang ay nakahanda na tayo, nakaready na tayo sa mga posibilidad na pwede pong mangyari. Malayo pa siya. Ang distansya niya sa ating ngayon, lokasyon po niya 1,445 kilometers east of Eastern Visayas. So medyo malayo pa yan, no, dito sa kalupaan natin bago siya maglandfall. Pero ang kinapangambahan natin dito or kinakatakot natin dito
ay baka mangyari o possible din kasi mangyari yung nangyaring landfall scenario doon sa dating Bagyong Berbena. Yung Bagyong Berbena, kung natatandaan po ninyo, naglandfall din yan dyan sa may Eastern Visayas, papunta po sa Bicol region paglabas ng kanlurang bahagi ng ating bansa. So, naglandfall siya sa atin bilang isang tropical depression. 7 times po naglandfall. Ang naging epekto ng mahinang bagyo na yon ay yung malawakang pag-uulan. At talaga nagbigay siya ng mga pagbabaha. Pero salamat sa Panginoon dahil wala namang kasamang malalakas na hangin. Ito po, no, para din po hindi tayo malito, hindi kayo malito, pag sinabi natin medium chance na maging isang ganap na bagyo, isang hakbang na lang. O pagdating niya sa high risk, high chance, doon na po yun, mas tumataas ang chance na maging bagyo. So bago naman kapag naging bagyo naman, dadaan niya sa pagiging tropical depression, tropical storm, severe tropical storm, may kategorya yan. Kapag yan po ay naging tropical depression, hanggang signal 1, number 1 lamang ang lakas ng hangin or pag-uulan o bagyo ang ating pong mararanasan. Kaya ngayon pa lamang po, lagi ko sinasabi, ito po, no, mahina man or malakas po ang bagyo, kailangan pa rin na lagi tayo naka-ready or nakahanda. Yung pangalawang paalala ko, like ko po sinasabi, tinatarget po kasi ng bagyo na yan, nung first week ng December, yung bagyo mabubuo, ang Eastern Visayas, Bicol region at maaapektuhan ng tropic extension ng hangin ang nalalabing bahagi po ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila. So dapat maglinis tayo ng kapaligiran dahil kapag ganitong okay ang panahon, mainit, lalo na sa malalapit sa mga palengke, grabing daming basura. Talagang kapag umulan, bumabara talaga sila sa mga kanal. So yun yung dahilan. Kaya minsan mas maganda nga po maging responsable tayo kasi 'di ba lagi naman may kasabihan po tayo, tapat ko linis ko, pero kapag nakita naman natin sa paligid natin, kaya naman natin kumilos, kaya naman natin linisin na po natin, magkusa na po tayo. Natutuwa ho ba kayo sa way ko ng report? Alam ko yung iba nakikinig po diyan at yung iba sa trabaho, yung si ate, yung isa po nating subscriber, sabi niya po sa akin, "Naku kuya, talagang inaabangan kita sa araw-araw, natutuwa ako." Naku, salamat po talaga. Kaya po ako sobra pong galak na galak at ginagalingan ko po talaga ang pag-update sa lagay ng ating panahon. Yung pangatlo ko pong paalala, ito po, no. Kailangan po i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. So, kuya, kailangan ba i-safety kahit mainit? Kailangan ba kahit walang bagyo? Yes, kailangan po 'yan. May bagyo man o wala, dapat naka-safety. Nasa isang folder, naka-plastic, para kapag umulan ng malakas or bumahaman, hindi tayo mapeperwisyo, no? Napakahirap po. Alam niyo, nung mga nakarang mga lalakas na bagyo, grabing pagbabaha. Yung mga kababayan natin, wala pong naisalba. Kasi sinabihan na or nag-abiso na po ang Pag-asa, nag-abiso na rin po ako nung mas maaga na lumigas na yung mga bahaing lugar. Hindi umaalis, sinihintay po talaga yung bagyo. Pero siyempre, alam niyo po, no, naiintindihan ko naman yung mga kababayan natin na yon, lalo na dito sa may Eastern Visayas, sa may North Luzon, no, dahil wala naman talagang malilipatan, no choice naman talaga. Pero kung meron tayong mga good shelter na talagang pang laban sa mga malalakas na bagyo, mga baha, lilipat naman talaga mga kababayan natin. Yung mga go bags, importante pa rin po. Yung pag-iimbak or pag-i-stock ng pagkain, nataabot po ng ilang araw. Importante din po yan. Lagi ko po sinasabi and halos araw-araw, yan po ay sinasabi ko sa ating mga kababayan na kailangan natin mag-imbak, mag-stock ng pagkain na tatagal po ng ilang araw. At ito po, napaka-importante nung huli kong sasabihin. Kailangan po manalangin tayo sa Panginoon sa safety po natin sa araw-araw. Alam niyo po, no, itong nakikita natin na sama ng panahon na yan, wala ho yan. Baka nga po itong LPA na yan, isiisipin lamang ng Diyos, wala na yan, mawawala po yan. So kung tayo po may pananampalataya sa Panginoon, kapag sama-sama po tayo nag-pray, alam nyo, sinabi na po ng Pag-asa, no, kaka-update lang, 1 hanggang 2 bagyo ngayong December. So ito yung nakikita natin na possible na maging unang bagyo ngayong first week ng December. Kapag yan po nabuo bilang isang tropical depression, maaapektuhan pa rin syempre yung mga lugar po na kanyang madadaanan. Kaya nga po, very powerful ang ating prayer, ang ating panalangin sa mga ganitong sitwasyon. Kapag nakaranas tayo ng magandang panahon, hindi na ba tayo magpe-pray? Syempre mananalangin pa rin po tayo. Araw-araw yan, aalis man tayo, merong mang bagyo o merong lindol, wala man bagyo, wala man lindol, lahat po yan kailangan po ng panalangin ng Panginoon, protection and guidance po sa araw-araw. So eto po muli, ngayon po eto, i-take ko po ulit yung opportunity, mag-share po ako sa inyo ng Bible verse ngayong araw po ng Martes.
Sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, mga kababayan, mga kapatid, narito po ang sinasabi, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Amen po sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Napakalinaw po at napakasarap po pakinggan at kinakailangan po talaga sa bawat oras, sa araw-araw na ating ginagawa. Kailangan po natin na magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag po tayo manalig sa ating sariling karunungan. So ang ibig sabihin po nito, alam niyo po, maraming makaka-relate po dito. Minsan kasi tayo bilang isang tao ay nagmamarunong tayo sa mga bagay na dapat hindi naman natin ipinagmamalaki. Dahil yung iba sinasabi kung hindi naman dahil sa akin, hindi ako yayaman, kung hindi naman dahil sa akin, hindi matututo si ganito, si ganyan. So dapat po sa lahat ng ating ginagawa ay lagi nating naiisip na yan ay galing po sa Panginoon. Yung iba naman, sobrang confident sa sarili nila, hindi na sila nagtitiwala sa magagawa ng Panginoon. Sinasabi ng iba, naku, wala namang magagawa ang Diyos. Pero hindi nila alam, sa lahat po ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ang Diyos, ang Panginoon natin ang kumikilos. Araw-araw po yan, hindi lamang natin na-appreciate or nakikita. Alam niyo yung pagising lamang sa umaga, wala tayong sakit, malakas ang ating pangangatawan, no? Nakagising tayo, okay ang tulog. Yun po isang malaking bagay at pagpapala na po na galing po sa ating Panginoon. Kaya nga po sinasabi dito, may mga bagyo, mga lindol, mga sakuna, trahedya, biyahe tayo na malayo. Kinakailangan natin magtiwala ng buong puso sa Panginoon at huwag manalig sa ating sariling karunungan. So alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So napakalino, kailangan natin ng panalangin. So sa panalangin, yan po yung way natin ng pag-alala din sa ating Panginoon na lagi natin siyang nire-recognize, no? Kung aalis tayo, Lord, ingatan mo po kami na aming family. Maraming salamat po sa ganito. Mga bagay na hindi naman namin in-ex. Mga ganong prayer po, kailangan po natin yan. So mga kababayan, medyo napahaba, pasensya na po kayo. Talagang ito po ginagawa ko na halos araw-araw. Alam po ng mga ibang followers o subscriber natin dyan. Yung ating pong update sa lagay ng panahon nasa unahan at nandito naman po sa bandang dulo. Ito pong update natin sa ating Bible verse ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.